yung sikat ng araw, oh. Sarap ng mamasyal. Yan ang gusto kong panahon, yung sobrang taas ng sikat ng araw, tapos ano, malamig naman. Sarap mamasyal pag ganitong mataas yung sikat ng araw. Tapos ano, nalimutan ko pala magpalit ng tsinelas. So toe shift na lang kami. And then kanina umaga nagmilking ako. Ngayon tanghali hindi ako papasok. Mamayang gabi na ulit. So nakalimutan ko lang magpalit ng ano, tsinelas. Gawa natin itong bahay. Alam niyo ba dito sa Canada, guys, maraming dumarating dito na cross country from Taiwan. Especially kagaya ko. At saka nung mga kasama ko lahat dito, puro galing Taiwan. And then yung mga ilang mga namimit ko, at saka ilang mga dumarating na subscribers natin, at yung ibang mga from other province na nagme-message sa akin, "Sir, same po pala tayo ng journey. Galing din po kami ng Taiwan." So may mga kakilala din tayo, katrabaho din natin, mga kasama natin before sa Taiwan nagwo-work, na dumating dito sa Canada, na mga nakakumustahan natin, nakausap natin, and at the same time mga nakaka-chat natin, nakakatawagan natin. So ito, ma-share ko lang sa inyo kasi may nag-message na naman sa akin. Actually ano, matagal na tong mga message na to ng mga nakakausap ko, and may mga comments din akong nababasa na sinasabi nga nila kakapanibago pala dito sa Canada, lalo na pag galing kang Taiwan. Kasi marami naman po nagsasabi niyan, lalo na yung mga galing sa Taiwan, na maganda ang buhay sa Taiwan, masarap ang buhay sa Taiwan, komportable, mura ang bilihin, talagang wala lang PR. Yun lang. Although ngayon may PR naman sa Taiwan, kaya lang hindi applicable sa lahat. Ika nga sa Taiwan po kasi magaan ang buhay, hindi mo kailangan magluto. Kaliwat kanan yung tindahan ng pagkain. May Chinese food, may Filipino food. And then sa transpo naman, accessible lahat sa tren, sa bus, sa taxi, lahat po available. And yung saya talaga, para ka nasa Pilipinas lang din, kasi talagang napakarami ng Pilipino sa Taiwan. Kagaya na lang nitong tanong nito ni Kabayan, babasahin ko diyan, lalagay ko sa screen. Sabi nga niya, "Boss, ask ko lang sana masagot. Nagpa-plan din kasi ako mag-Canada, from Taiwan din ako. Bakit madami akong nakikita na nagka-Canada na sinasabi na naghihirap daw sila lalo? Na mas better daw dito sa Taiwan, mahirap na dito, tumataas na ang bilihin lalo na sa mga upahan, then yung sahod din na nakakahabol, pagtaas pati ng taxes tumataas na. Need ko lang po ng info, thanks in advance." Yun po ang sabi niya. So guys, samahan nyo lang ako, magdadrive muna ako kasi may nahabol din ako. May bibiling kasi akong item. Kung natatandaan nyo yung sinaunang family computer, yung Nintendo, yung mga Super Mario, mahilig ako doon sa mga classic, yung mga 80s, 90s na games. Although may ano naman tayo dyan, naka-experience na tayo ng PS4, PS2, PS3, ganan. Ako na nga mag PS5 kasi baka di ko na magamit. So yung classic games na Super Mario, yung mga ganon, Jackal, B-Wings, Galaga, mga ganon, paborito ko yon. So bibiling ko siya, may mimitla ko. And then mag-grocery na rin ako. So sa biyahe na lang tayo magkwentuhan, guys. Tara, samahan nyo ako. So para doon kay Kabayan na nagtatanong, actually hindi lang ito yung first time kong naka-receive ng ganyang klaseng tanong, na laging sinasabi, "Sir, bakit daw maraming nagsasabing mas maganda pa sa Taiwan kaysa sa Canada?" And marami ding nagsasabi na mas worth it pa daw mag-stay sa Taiwan kaysa sa Canada, hindi na daw worth it dito sa Canada, mga ganon. Alam niyo po, isa din po ako sa nakaramdam niyan nung unang dumating ako dito sa Canada, na parang sabi ko, parang mas okay pa sa Taiwan, parang nagsisisi akong dumating pa ako dito sa Canada. Ganun po yung naramdaman ko nung unang dumating ako dito sa Canada, na akala ko nung una ako lang yung nakaramdam nun, pati pala yung mga kaibigan, kakilala, katrabaho, mga nakasama, ganun din. Even ito mga kasama ko, sa totoo lang, yung kasama kong galing Taiwan dito, si Johans, sa tuwing nagkwentuhan kami, lagi niya sinasabi maganda sa Taiwan, maganda sa Taiwan. Until now, na ilang taon na siya dito, magti 3 years na rin, talagang marami naman nagsasabi na talagang maganda sa Taiwan.
Nga lang talaga, kung comparison ng sahod dito sa Canada sa Taiwan, mas malaki po dito. Pero ako po nagsasabi sa inyo, ako po naka-experience niyan. Galing akong Taiwan, galing akong Canada, alam ko yung comparison. Sa Taiwan, sasahod ka ng basic salary, usually sa peso na po ito ha. Mga 60,000, 70,000, 80,000. Mura ang bilihin sa Taiwan. Ang totoo niyan, yung mga galing Taiwan na, yung 1,000 NT mo, makakapag-grocery ka, makakauwi ka na. Yung mga ipay-ipay, yung 100 na isda na bunton-bunton, isda, tsaka yung mga pusit, mga hipon, bunton-bunton, makakabili ka. Yung 1,000 mo, napakarami na, murang bilihin. Dito po sa Canada, mas malaki ang sahod kumpara dun sa Taiwan. Nasabi ko nga sa inyo, 60,000, 70,000, 80,000 monthly. Depende po sa company, depende sa hataw ng OT. Since dito naman po sa Canada, mas malaki nga yung sahod kasi per oras ang binabayaran. Pero depende pa rin po kung ano yung mapupuntahan ninyo. Meron po ditong dumarating na 100,000, 100,000 per month sa peso ha. Sa peso na po to kasi Pilipino po tayo eh. Baka may magtatanong na naman dyan, ba't ako convert ng convert? Eh Pilipino po tayo eh. Saan po ba kayo nagpapadala? Eh di po ba't sa Pilipinas yung mga binabudget ninyo para kay nanay, para kay tatay, para sa asawa, sa anak, panggatas ni ganito, pang-enroll ni ganito. So dito po, sasahod ka dito ng, sabihin na natin, minsan, depende po sa mga dumarating ha. Iba-ibang company po, merong 1,000 every 2 weeks, Canadian dollar. Merong 1,200, merong 1,500. Sabihin na natin, papalo din kayo dito ng 80,000 to 100,000 monthly. Yun nga lang, yung bilihin po dito, malaki. Magastos talaga, mataas ang bilihin dito. Kaya yung iba, pag napunta pa dun sa ang renta ng bahay mataas, halos wala nang natitira. Yan po yung realidad dito. Kaya yung iba na galing Taiwan, pagdating dito, nahihirapan sila mag-budget. Kasi po sa Taiwan, dormitory. So yung dormitory yon, ang magkano lang ang babayaran mo, kaltas na yun sa sahod. So malinis na yung sahod mong makukuha mo. Compare dito, pag napunta ka pa sa mga parteng Toronto, Vancouver, na grabe ang isang single room pa lang, mahina na ang 800, 900 solo. Eh lalo na kapag halimbawa na dito yung family mo na 1,500 or 1,500 yung babayaran mo sa isang bahay. So ang mangyayari sa'yo, magkano yung 1,500 na sa peso? 60,000 na po yun. So yung iba nga napapaisip, 60,000 renta lang dito. Tapos maghapon kang wala, nasa trabaho ka doon, nauubos, mas lamang pa yung oras mo sa trabaho kaysa mag-stay sa bahay. So 60,000. Sabi nga nila, para na ako nagbabayad ng isang malaking monthly amortization sa pag-ibig sa Pilipinas. Wala po tayong magagawa, Canada po ito eh. Magkakaiba naman po yung kaya wag nyo na pong ikukumpara kasi pag kinumpara nyo po, masisiraan kayo ng loob. Kasi talagang malaki yung mga gastusin dito. Even yung mga kilala kong dumating dito from Taiwan, na nasanay sila dun sa mga nasa Taiwan, na yung mga tinatawag nila 10-10. Sa 10-10 po kasi makakabili ka dyan ng mga mura. Kumbaga sa atin sa Pilipinas parang mga Novo, yung mga ganun po ba, yung mga Chinese store na makakabili kayo ng mga 10-10 lang, mga 10-10 lang. Sa Taiwan po maraming ganun. Ay dito po, pag pupunta kayo sa Dollarama, minsan manghihinayang ka. Yung naalala ko nung dumating ako dito, lamig na lamig ako, bumili ng bonnet, which is yung bonnet $2. Sabi ko, nanghihinayang ako nung una kasi yung $2 is 80 pesos. Sabi ko, wala mangyayari pag convert ako ng convert. Hindi ko mabibili yung kailangan ko. Mahihirapan ako kasi kailangan ko itong mga bagay na to eh. So nasanay na po ako ngayon. So sa ngayon di na ako masyado nagko-compute. Yun nga ang pinagkaiba. Pagdating nyo dito, malaki nga yung sahod, malaki din yung gastos compare sa Taiwan. Na sa totoo lang ha, malaki po yung na-save ko sa Taiwan that time eh. Kahit po sabihin hindi kalaki na sahod compare dito sa Canada, kasi nasa pagbabudget naman po yan. Yung nga lang talaga, ang hinahangad ng karamihan na ma-permanent residence ka at makuha mo yung family mo, yun po yung nahihirapan sila na wala naman sa Taiwan. Which is dito, magtrabaho ka ng 1 taon, 2 taon, may chance na makuha mo yung family mo. Kasi hindi naman tayo habang buhay nagtatrabaho tayo sa abroad. Yung family mo nasa Pilipinas, hanggang kailan ka na malayo, tapos yung family mo nasa Pilipinas. So mauubos na yung panahon mo, baka pag uwi mo may apo ka na or konting panahon mo na lang sila makakasama. Unlike dito, 1 taon, 2 taon pwede ka na mag-apply ng PR, or matagalan man kahit 5 years, at least may chance na makuha mo yung family mo. Sa Taiwan po kasi, after 12 years ng working mo doon, dati kasi 9 years, naging 10, naging 11, ngayon 12 na po. Basta naka 12 years ka na, hindi ka na pwedeng bumalik. Kailangan mo nang umuwi ng Pilipinas. Yung ika 12 years mo, hindi ka na i-renew.
kailangan mo na talagang dumiretso pa uwi ng Pilipinas, kasi hanggang 12 years lang po yung allowed nila sa mga Pilipino na makapagtrabaho sa Taiwan. Ngayon dito po sa Canada, hanggat nare-renew ka, pero syempre kailangan mong makuha yung permanent residency, kasi nag-iiba-iba po dito ang rules ng IRCC. May mga pagkakataon na bigla silang mabubulaga kayo, nasasabihin nila, o kailangan ninyong ma-PR ng sa loob ng 5 years. Pag hindi kayo na PR, uuwi na kayo, kailangan nyo na maghanap ng ibang trabaho. Kagaya nung nangyari kina Inags, na lumuhod na daw sila sa employer nila kasi nga kailangan nila ng trabaho. Anong nangyari, nagka-recession dati. Kagaya nung mga kasama namin dito from Taiwan din, Alberta sila before na food counter attendant. So naglipatan sila dito sa BC kasi kailangan nila maghanap ng panibagong trabaho. Kina Inags naman, ang nangyari, pag hindi kayo na permanent residency, I think, pasensya na kung mali yung info, nalimutan ko correct me if I'm wrong po, I think 2015 yon, yung mga panahong yon, na pag hindi kayo na PR, pauwiin kayo. So kailangan i-secure nyo pa din yung PR dito. Ngayon, dun po sa mga nagsasabi na mahirap daw dito sa Canada kumpara sa Taiwan, at totoo lang po, ito yung masasabi ko sa kanila. At even doon sa mga kasama kong dumating dito, yun po yung karamihan doon ay mga nag-expect ng sobra-sobra dito sa Canada. Na kasi alam nyo naman, matagal din ako sa Taiwan. Lagi sinasabi nila, uy, sa Canada the best, sa Canada ganito, sa Canada malaki sahod, sa Canada, sa Canada, sa Canada. Karamihan doon sa kakilala ko na nasa Taiwan na gustong makarating dito sa Canada, sobrang taas ng expectation nila na pagdating nila dito sa Canada, talagang maganda ang buhay, magaan ang buhay, masarap ang buhay, na dahil nga may snow nakikita nila. Pero sa totoo lang po, napakarami kong kakilala na from Taiwan nakarating dito sa Canada, tumatawag sa akin, nagme-message sa akin, mga hindi kinaya yung trabaho, nagpapahanap ng malilipatan, merong abuse, meron namang hindi nasunod yung kontrata, meron namang sa totoo lang po, yung trabaho naman nila kaya nga lang dahil nga sa sobrang expectation nila, hindi na nila inaasahan na ganito pala ang buhay nilang dadatnan dito, kasi nasanay sila. Alam niyo po, ito ma-share ko lang, hindi naman po lahat, pero yung kalimitan ng kakilala ko na nagwo-work sa Taiwan na Pilipino, napakasasarap ng buhay. Doon sa company namin, lalo na yung mga night shift, ang mga engineer, hindi naman lahat, hindi po lahat. Pag ako nag-ikot na ako dyan sa mga makina, mga tulog sa ilalim ng makina, ang nagsiset up ng mga machine nila, mga operator na babae. So yung mga engineer nasa ilalim ng makina, mga tulog do sa lamesa, mga nagse-cellphone. So maglilipas, kahit mapuyat sila kinabukasan, kahit gumala pa sila maghapon, o saan pala sila pumunta, kayang-kaya talaga. So magaan ang buhay. Yun nga, pagdating dito, dahil per oras ang binabayaran, talagang iba na. Susulitin ka talaga, sasagadin ka talaga. Although may mga trabaho din naman dito na kagaya nga nung minsan, diba, nung dito sa farm na lang, sabi nga ni Herbert nung nadaanan ko, yun ang kagandahan dito sa trabaho namin, may mga oras na bayad, hindi naman nasasagad ka yung katawan mo. May mga trabaho po kasi dito na dumarating, especially yung mga nasa farm din, nakakilala ko, na from the start ng trabaho hanggang matapos, talagang sagad na sagad kayo. Talagang walang tigil. Sulit na sulit yung bayad sa inyo. Kaya nila nasasabing, ganito pala ang buhay dito. Ang hirap pala, nakakapanibago. Mas okay pa sa Taiwan. Kaya po dun pumapasok yung salitang mas okay pa sa Taiwan. Pero ang totoo po niyan, pag nasanay po kayo dito, kagaya po nang nangyari sa akin ngayon, nakuha ko na po yung kahit papano yung na medyo na ako, komportable na po ako. Lalo pa kasi nakaka-frustrate po kasi dito, especially yung mga dumarating dito from Taiwan na nasanay na commute. Tapos napunta kayo dito sa mga lugar na kagaya ng lugar ko. Marami pong ganito ditong kababayan natin, ha. Hindi magagaya ng lugar ko. Yung mga bahay kasi paglabas nila sa Taiwan, ang daming mga tao. Dito paglabas nila, kanya-kanyang buhay. May kanya-kanyang buhay, nasa trabaho ang mga tao. Paglabas mo, walang pakialaman ng kapitbahay. Hindi kagaya sa Taiwan, paglabas mo may mga ayi, may mga matatanda nagja-jogging, may mga nagkwekwentuhan, may mga tao sa park, may maraming bilihan, may mga Taiwanese na kung ano, marami. Dito po kasi kalimitan, lalo pat di ka napunta sa mga city na talaga,
Dito, yung mga tao, kanya-kanya ng buhay. Sabi nga nung ibang nakausap ko, mamamatay ka na sa loob ng bahay, wala pang nakakaalam. Kaya kailangan mo tumawag ng 911. Kung wala kang sasakyan, dumating ka dito, tapos hindi mo pa alam yung mga bilihan, tapos may mga kasama ka pang Pinoy na parang may kanya-kanya ding sariling mundo, so ma-homesick ka talaga dito, maninibago ka. Hindi kagaya nung dumating ka dito na may mga kasama kang Pinoy, kahit paano may mga maggagala sa'yo, may papasyal sa'yo. Tapos dito talagang kailangan mo matutong magluto, walang kanto-kanto, may pentang, nakagaya sa Taiwan na may makakainan. So ilan lang po yan sa mga dahilan kaya sinasabi nilang hindi worth it. Tapos yung pagbabudget nga, dahil nanibago sila sa taas ng bilihin dito kumpara sa Taiwan na hindi man ganun kalaking sahod pero murang bilihin. Dito po talaga mataas. Talaga aminin ko po sa inyo, mataas ang bilihin dito sa Canada. Kung may kukumpara nyo yung mga gastos nyo sa Taiwan kumpara dito, meron nga ako mga kakilala diyan from Taiwan. Nagpapabili sila doon sa mga kakilala nila na paparating pa lang dito sa Canada na, uy, pabili naman ako, mas mura dyan, mas mura dyan. Kasi po talagang mga mahal karamihan dito. Ay ganun po talaga, Canada ang sahod mo, Canada ang bilihin mo. Taiwan ang sahod mo, Taiwan ang gastos mo. Ganun po talaga. Mahirap pong ikukumpara, lalo pat dito naman po kasi kahit papano sa Canada, malaki yung chance nyong makuha yung family ninyo, na balang araw malalaman nyo po na worth it yung mga paghihirap nyo dito sa Canada. Na nung una akala nyo nagsisisi kayo, kagaya ko, kagaya ng iba kong kakilala, na ngayon naka-adjust na. So sulit na, hindi nyo na masasabing nakakapagsisi pala. So dito na natin santayin. So ito na guys, nakuha ko na. Kung natatandaan nyo, yung mga batang 80s dyan, batang 90s, yung family computer, yan, nakuha ko na siya. Namimiss ko kasi maglaro sa big screen ng Super Mario at saka mga Galaga, B-Wings, Mortal Kombat, yung mga ganon. Although marami na namang games ngayon sa phone, mga ganon. So mas maganda nga yung mga games ngayon sa PS5, PS4. Pero gusto ko kasing parang bumabalik kasi ako sa pagkabata pag nalalaro ko yung mga games na yun. Well anyway, balik tayo doon sa usapan. Yun nga po, kung nag-expect po kasi kayo from Taiwan papunta dito na madali ang buhay, talagang kalimitan po talaga dito is dumaranas muna ng naku-culture shock. Kasi iba yung buhay natin sa Taiwan na talagang happy-go-lucky. Talagang sobrang saya, ang daming party-party dyan. Yung iba gabi na umuwi. Dito po, paalala ko nga pala sa inyo, marami din ako kakilala dito. Namamasyal sila, lumalabas sila kalimitan hapon na. Ganun man sa Taiwan hapon, alas 5, alas 4 lumalabas. Pag lumabas kayo dito ng ganan, alas 4, alas 5, especially ako, namamasyal ako dito. Marami akong pupuntahan dito, hindi ko na binablog sa inyo. And then nagugulat ako. Minsan nga pala, shoutout nga pala doon sa Dison family na from Vancouver at saka yung mga galing Amerika pa, na mga na-meet natin, nagpa-shoutout, nagpa-picture. Salamat po sa inyo at saka doon sa iba nating subscriber na na-meet ko, namamasyal ako. Pag namasyal po kayo dito, alas 6 pa lang, napakasikat pa ng araw, alas 6 pa lang, nagko-close na yung mga store. So ganun po dito. Kaya sabi ko, alas 6 pa lang, napakaaga pa lang, nagko-close na yung mga store. Weekends po yun, weekends, weekdays. Kalimitan po dito ang Costco hanggang alas 9 pag weekdays. Pag weekends naman po hanggang alas 6 lang. Pag ang mga naman po dito, yung mga superstore, yan hanggang 11 po yan ng gabi. Tapos yung mga establishment, kung inaakala kasi dati ganun din ako, in-expect ko ang nightlife dito ang haba hanggang midnight, hindi po pala. Pero kung pupunta ka ng mga Vancouver sa mga city, yan may mga bar dyan talagang midnight. Yun nga lang, magastos po yun. Hindi naman po tayo dito pumunta para mag happy mag-party. Kaya kung habol nyo po ay ganun at hindi hanap buhay at makuha yung PR para makasama ang pamilya nyo, ay nagkakamali po kayo. Kasi po dito talaga, pag hindi mo hahawakan ng maayos yung perang pinaghirapan ninyo, wala po kayo maiipong pang asikaso ng PR ninyo, pang process ng pamilya nyo pagpunta rito, at para mapaghandaan yung future nyo dito. Kasi yung iba ina-expect pagdating dito, yung galing, nakakuha na ng bahay si ganito, nakakuha ng sasakyan. Malalaman nyo po lahat yan pagdating nyo dito. Pagdating nyo dito, yung mga bahay na nakikita nyo, it's either rental, hindi po yung kanila.
Kasi yung iba akala nila nakakuha na ng bahay, nakabili. Hindi po nakabili. 30 years to pay po ang bahay dito. Ang sasakyan po pag brand new is 7 years, 8 years to pay. So it's either bumili lang sila ng second hand na 3,000, 4,000, 5,000, 7,000, 8,000 na sasakyan para wala na silang wala na silang monthly na binabayaran, or kundi insurance na lang binabayaran nila, or nagpinancing po sila na 7 years, 8 years to pay, na kung sila ay naka working permit na 2 years, kailangan unahin muna nila yung permanent residency nila, ma-establish muna yung kanilang status dito. Kasi kapag nagkandaloko-loko po yung inyong working permit, kinailangan nyo lumipat, di pa kayo nakapag-process ng PR, ang hirap pong unahin yung bayarin kasi masasala na po kayo sa budget. Kaya doon po nagkakaroon ng problema sa sobrang expectation. Kaya don't expect too much pag dumating kayo dito, kabayan. Dahil lahat ng mga kakilala ko na dumarating dito from Taiwan, sobra-sobra expectation nila, pero napakarami din po nung nakausap ko at nakatawagan ko na sabi nila ganito pala ang buhay dito, na sobrahan yung expectation ko. So see you guys sa next vlog. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit papano may natutunan yung mga kababayan natin from Taiwan, not just in Taiwan, even sa iba't ibang country kung saan kayo nanggaling na magplanong mag cross country dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye bye.